Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Si Katunying may power. Uy, bago dumating yung nagsalita siya, 'di ba? Nag-video siya, panoorin natin mamaya, wait lang. Tapos mga ilang araw, mga babayan, eto na nangyari na. Natupad na yung gustong hiling ni Katunying. Siyempre, lahat naman tayo mga babayan, yan yung ating yan yung ating hiling na si Speaker Tambaloslos Buhaya nationwide ay bumaba na ng pwesto, no? Pero mga babayan, sa kanyang pagbaba ng pwesto, mukhang palabas lang. Mayroong kumakalat mga babayan na itong pagbibitaw ni Speaker Tambaloslos Buhaya nationwide ay isang palabas lang ni Bongbong Marcos. Paktay tayo dyan. Yan ang sinasabi ko. Pero alam mo, mga babayan, kahit na bumaba na ng pwesto itong si Tambaloslos Buhaya nationwide, ay akala niya hindi siya mananagot sa batas. Hahabulin ka, boys! Boy! Hahabulin ka, boy! Yari ka, yung mga bahay mong tigi 1 bilyon ng halaga. Nako, hindi ka naman pinanganak o wala ka naman tatay na bilyonaryo para makapagpagawa ka ng napakalalaking bahay na mansyon na tigi 1 bilyon ng halaga. Gago ka ba, boss? Tanong lang. Gago ka ba? Tambaloslos, tanong lang, gago ka ba? Biruin mo, isang bahay mo, 1 bilyon. Nako, meron akong tax dyan. Alam mo ba, may tax ako dyan, boss. Kukunin ko yung mga 10 metro kwadrado na tiles. Babakbakin ko yan. Napakamahal niyan eh. Biruin mo, isang bahay niya, yung tiles pa lang 100 million na. My goodness! Alam mo, kasi siyempre mga babayan, hindi naman to gagastos ng pera niya. Siyempre, pera natin yan eh. Pera ng taong bayan yan. Kaya ikaw, kahit ilang daang milyon na halaga ng tiles pa lang, ay wala ka ng pakialam kasi hindi mo naman pera yan, boss! Tanong lang namin, gago ka ba? Grabe, no? Pero ito, balik tayo kay Katunying, no? Ito, na maganda to. Panoorin nyo po, hanggang sa dulo, mga babayan. Kasi, nagsalita siya, syempre, ito si Katunying dati, di ba? Panig, Katunying, dati may vlog ka nga kinakampihan mo nga si BBM di ba? Ibig sabihin nun, pagkampi ka kay, baga, hindi naman sabihin mo kampi no? Ganun. Baga, pumapanig ka kay BBM dati, no? Syempre, pag panig ka kay BBM dati, panig ka na kay speaker. Tama yan, boss! Syempre. Paro ngayon, tumitiwalag ka na kay BBM, binanatan mo na rin si speaker, pero ito si Katunying, merong power mga kababayan kasi ilang araw lang ng vlog niya si Speaker Romualdez Buhaya nationwide ay bumaba na ho ng pwesto. Nag-impake na. Akala naman siguro ni Romualdez ay okay na sa taong bayan. Ang nangyari sa kanyang pagbababa, ulul! Ulul ka ba, boss? Papayag lang kami ng ganun-ganun na lang. Babawiin yung mga bahay mo na yan. Wait ka lang. Kasi sasampahan ka ng kaso at didinigin yung mga yung mga kaso na mangyayari sa'yo. Panoorin nyo mga babayan hanggang sa dulo Meron tayong vlog dito, meron tayong video, meron tayong clips. Doon sa may dulo ng video na to, andun yung pagsasalita ni Romualdez Buhaya nationwide. Kasi nasabihin mo siya, ang tapat na Pilipino, na Pilipinas na ang tapat, no? Nalulungkot man daw siya, kailangan niya magbitaw. Sabi pa nga niya ang tapat. Ang tanong sa'yo, boss, gago ka ba, boss? Gago ka ba? Nagsasalita ka ng tapat? Buhaya ka? Diyos ko. Alam niyo mga babayan na, ito logic lang to. Bago tayo magpatuloy sa video natin. Itong mga diskaya or itong mga kontraktor, kahit naman ako siguro kontraktor hindi naman ako basta-basta magtuturo kung sino ang mga kasabwat at yung mga binibigyan ko ng mga porsyento. Gagawin niyo pa mga tanga ang mga Pilipino? Estrada? Tinuro ko Alam mo, ito si Estrada mga babayan wait lang Si Estrada, sasabihin niya, sige, magtingin lang tayo ng bank account, salin. Syempre, kahit ako naman ng senador, yung mga perang binibigay sa akin ng mga kontraktor,
kukuha ako ng Bolt, bibili ako ng Bolt o ipapangalan ko sa kamag-anak ko. Oh, eto, dito mo ilagay sa kamag-anak ko yung pera, Diskaya, diyan mo ilagay. Kasi pagka nagkaipitan, kahit magpakita ako ng bank account ko, wala silang makikita. Boom! Di ba? Utak-utak lang yan. Siyempre si Estrada, mga babayan, ay ano na po yan nadali na po ng plunder yan ha, di ba? Meron na siyang bahid, no? Meron na siyang bahid ng kagaguhan. Pero hintayin pa natin yan, hindi naman yun yung ating topic Pero hintayin natin mga babayan, itong si Estrada, no? Uy, mga babayan, bakla daw yun. Ano yan may mga napanood tayong video sa ibang ka-DDS natin, si ano daw, si Estrada daw mga babayan, bakla. Patay tayo dyan. Matabang bakla. So ganito mga babayan, sige panoorin na natin tong full video na powerful video ni Katunying. Panoorin nyo. Tapos panoorin nyo hanggang sa dulo mga babayan, andun yung speech ni Tambaloslos Buaya Nationwide. Nationwide naman. Siyempre, nationwide ng kagaguhan ng mga yan Ano yan sindikato sila, marami sila mga babayan. Yung mga kasama nila Senator Marcoleta, dyan sa House of the Representative ng Buaya, yung House of Buaya, ay nakapaigot lang din yung mga kasabwat ni Romualdez dyan. Kaya ang hirap pong ang hirap solusyonan yan. Mahirap ipakulong kasi yung mga nag-iimbestiga, sila din naman yung kasabwat. My God! Alam nyo mga babayan, sa akin lang posibleng hindi agad mapapakulong itong mga demonyong kawatan na mga nationwide na kawatan ay kung hindi pa makakaupo si BP Sara. Pero itong darating po na 21, sa linggo yata yun, sama-sama po tayo sa rally. Nako mga babayan, yung mga 80% na mga retired na mga sundalo, major, colonel, mga babayan, nakakalat na po At merong ugong-ugong na yung mga matitino na mga NPA, mga babayan, kasama na rin dyan. Hindi nyo naman sila makikilala, boy! Di ba? Yung mga nagsulta na po dyan, na mga retired na mga sundalo, na hindi po sila aalis. Sasama sila sa rally. Hanggang hindi nakababa si Marcos. Boom! Kasi nakaisa na tayo nakaisa na Tanggal na si Romualdez, nagretiro na, bumaba na, pinagbabato nga nung nakaraan mga babayan. Syempre, yung pinakapangil, may sungay, si Bongbong Marcos. At syempre, marami dyan. Marami po dyan Marami sila mga kasabot kasi sindikato nga yan mga babayan. Kaya maging mapanuri tayo. Kaya yung mga sir dyan, na malalakas pa, sumama po kayo sa 21 yung malalakas pa, yung mga mahihina na, wag na po kayong sumama kasi pag nagkaroon po dito ng mga tensyon, ay baka masagasaan po kayo ng mga tao na magsistakbo. Pag nangyari sa Main Nepal, wag naman sana, madaan po sana sa magandang usapan itong darating na rally. Okay? Kung ikaw BBM, kung ayaw mo ng mga ganyan na mga kaguluhan, bumaba ka na lang sa pwesto mo. Oo, at kitang-kita naman na ikaw ay weak leader. Hindi mo na kailangan pa na magkaroon pa dapat sabihin mo, wag na mo maggulo, bababa na lang ako. Ganun na lang sana. 'Di ba? Para wala nang gulo. Marami pang masasaktan yan na boss. So ganito mga babayan, kung nagustuhan mo itong vlog natin don't forget to like and subscribe this video. At yung hindi pa ng mga nakasubscribe subscribe nyo naman ako, boss. At maraming salamat sa mga kumare ko na lagi nakashare at nakalike sa video na to. Tara, panoorin mo to. Itong video ni Katunying na may power. At sa may dulo, yung pagkasalita ng demonyong si Romualdez. Tara, panoorin itong video. Let's go! Nakalimutan mo na ba na sa Article 11, Section 1 ng Konstitusyon, nakalagay na public office is a public trust. Public officials and employees must at all times be accountable to the people. Kaya, kung opisyal ka ng gobyerno, accountable ka sa lahat ng oras sa mga tao. Hindi pwedeng, kung naman ako, paano naman yung personal ko, paano naman yung pamilya ko. Pumasok-pasok ka sa gobyerno nakalagay pa nga dun sa Constitution live modest life. Mabuhay ka ng ano yung ibig sabihin ng modest, John?
Pag sinabing modest, hindi magarbo. Simple lang. Itong ibang mga taga-gobyerno natin, wala na talagang hiya Ano? Wala nang hiya. Hindi na po sila nahihiya, mga kababayan. Ikinararangal na nila. Ikinararangal na po nila na sila po ay gumagawa na pinagmamalaki na nila na sila ay nakasakay sa ganito. Eto, mga congressman lang Nakikita mo, ang suot ng mga damit, Balenciano. Ang laki. Ay, Balenciaga. Ang sasakyan ay nako. Hindi na nahiya. Pero tingnan mo sa salin, wala. Ang malalaking sasakyan, wala sa salin. Kasi nga, ang lakas ng loob nitong mga hinduropot na to kasi hindi natin nakikita salin. Halimbawa, meron siyang Rolls Royce na sinasakyan araw-araw. Ano ba? Escalade ba yun, John? Escalade. Kung sinasakyan niya, sabi niya, hindi naman akin to. Kanino yan? Paano natin matatanong kung kanya yun o hindi? Wala tayong kopya no salin. Kaya, dapat po talaga mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, magkaalaman na tayo dito. Opo. Masyado nang malala po ang sitwasyon ngayon, mga kababayan. Huwag na po sanang dumating ang oras o araw na ang ating mga kababayan ay mapupundi na magpunta na sa kalsada. Huwag naman po sanang mangyari. At huwag naman po sanang mangyari na dahil sa inis ng ating mga kababayan, sa inis nating lahat, tayo na mga nagbabayad ng buwis, magdeklara na tayo sama-sama na wag na tayo magbayad ng buwis. Na kahit na filing, halimbawa ako, nagninegosyo ako. Sabi ko, hindi ako magbabayad ng tax. Pwede ko bang, paano kung magkaisa ang maraming mga Pilipino na gano'n ang gawin? Paano ang buhay natin? Kaya kailangan umaksyon ng presidente dito. Sukdulan, ito wag na po kayong magagalit sa akin, mga taga-Congress. Sabihan mo na po, Mr. President, si Speaker Martin Romualdez to voluntarily file a leave of absence, that's number 1, or altogether mag-step down sapagkat ang sama na po ang sama na po nang nangyari. Yung 2025 budget, malala na po. Total, nagkaroon na ng palitan sa Senado. Malagay ko naman, wala nang masama na magpalitan sa House of Representatives, Mr. President. At kung gusto talaga nating seryosong bakbakan dito, talagang may mangyari sa buhay natin ng mga Pilipino. Hindi lang basta may makasuhan. Dapat may makita mga Pilipinong nakukulong at yung mga nakaraan, pati nakaraan, suysuyin, hindi pwede yung hinaharap na lang. Para kasi ang nangyari, forgive and forget ang gusto nila Hindi pwede yun. Ano yun? Yung nakalipas, ayos na. Hindi pwede yun. Mabilisan lang tayo mga kababayan. Nanonood ako kanina ng interview ni Karen Davila kay Congressman Roman Romulo ng Pasig. Alam nyo, natuwa ako kay Congressman Romulo. Si Congressman Romulo po ay nagdeklara na ilalabas po niya ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, SALN. At iwine-waive din po niya ang kanyang karapatan sa bank secrecy law. Ibig sabihin, willing po siya na mabulatlat ang kanyang bank account ng investigating body. Pero mukhang ang gusto niya mag-imbestiga na sa kanya kung iimbestigahan man siya ay ang independent commission, independent, o kaya ay ang husgado kung sakaling aabot to sa husgado. Itong si Congressman Roman Romulo ng Pasig, kung po ito kasangga ni Vico Soto to
Oh, yung grupo po nila Vico Soto sa Pasig, pwede nating sabihin na sila yung mga a few good men. Napanood niyo ba yung pelikula na yun? A Few Good Men. Pero sa military naman yan. Ang sabi ni Jack Nicholson doon kay Tom Cruise, no? Yun. You can't handle the truth! Sa pelikula na yan, ano? Ay, magandang umaga pala kay Manol Bato Maninang. Oy, Ninang! Manol Bato Maninang, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na hindi na, kumbaga, napakahirap lang kunin ng SALE ng mula Pangulo hanggang sa mga cabinet members at mga congressman at iba pa. Wala hindi na nagbibigay ng SALE ngayon eh. Samantalang nung araw, nung nagko-cover pa ako sa Malacanang, inaabangan ko yung April 30 na yun. May 1, May 2, hawak ko na yung SALE ng mga cabinet members eh. Ano po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Dapat malabas yung SALE. Ito, tama ka dun, Marilyn Calderon eh. President to barangay. Ngayon, yung mga barangay chairman, John, grabe. Maniniwala ba kayong ultimo sa barangay katakot-takot na katiwalian? Opo. Naku, katakot-takot ng wala normal na eh. Bagamat sa SALN, alam naman natin yung SALN marami ding kalokohan yan. Hindi naman dinideklara lahat yan. O kaya basta kalokohan lang din. Pero at least meron tayong mahahawakang, halimbawa, yung kapitbahay mo, opisyal ng gobyerno. Nakita mo, doon siya nakatira. Doon siya, ito yung mga sasakyang ginagamit niya. Ito yung rest house niya. etc. Tapos, ang mga anak niya dito nag-aaral. O, kumbaga makikita mo yung kanilang lifestyle, ano? Tapos, pag tiningnan mo yung SALE niya, kahit nga ba katarat lang yung SALE na yun, masasabi mo, may kalukuhang nangyayari. Di po ba? So, totoo man o hindi SALE, masusumbatan natin yung opisyal ng gobyerno na yon at masusubok natin kung meron siyang kabulastugang ginagawa kahit pa paano. Hindi ba, Engineer JC Ancheta? Ang laking bagay nun. At ang pinakamatindi, sigurado ako, manginginig ang tumbong ng mga politiko, mga taga-gobyerno, mga appointed officials, mga taga-DPWF, manginginig. Pagka silang lahat ay magwe-wave ng kanilang bank secrecy. Ewan ko na lang. Baka maihi kayo sa salawan. Dapat yung bank secrecy hindi lang pang peso account ha. Pati foreign currency deposit ha. Pati foreign currency deposit. Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Pagka po ganon, halimbawa ngayon, sample lang ha, sinasabi nitong Bryce Hernandez na meron daw sa bagay. May pagka-hearsay din kasi yung kay Bryce Hernandez. Buti sana kung nandun siya nung binigay doon sa mga senador na binanggit, si Jinggoy saka si Joel Villanueva, yung 30%. Kung nandun siya, na-picture niya, alam mo yung mga ganon. Kasi although may tinatawag na circumstantial evidence, pero iba pa rin yung physical evidence ang mangyayari niyan, it's your word against theirs. Pero kung mayroong aligasyon si Bryce, tapos automatic, hahalungkatin natin yung bank account ni ganito, bank account ni ganon, malamang
malamang may mangyayari, may kapupuntahan nito. Kaya ulitin ko na naman yung matagal lang sinusulong ni Senator Ping Lacson. Nung araw ko pa ito sinasabi. Bata pa si Senator Ping Lacson, sinasabi na niya na i-waive ang bank secrecy ng mga mga opisyal ng gobyerno, appointed man o elected. Hindi po ba? Wala eh. Walang gustong mag-approve nun eh. Sino namang congressman ang mag-a-approve nun? Sino namang senador ang mag-a-approve nun? Sige nga. Anak ng bakang dalaga. Sabi ni Kanang, ano ba, Kanang? Ibig sabihin lang yan, di talaga sangkot si Kong Roman Romulo kasi willing siya ilabas lahat. Yun mismo, Kanang. Tama po kayo doon sa sinabi nyo. Kasi kapag takot ka, halimbawa nagkahamunan, takot ka na ilabas yung salin mo o kaya yung bank account mo, ang sasabihin lang naman ng tao doon, matik yun eh. Katumbas na rin yan nung pagka tumakas ka eh. Sabi niya, yung pagtakas yung pagbiyahe mo, paglipad mo, parang, tumatakas ka na. Ganito rin yun. Kapag ka ayaw mong pabuksan yung bank account mo o kaya yung salin mo, parang may tinatago ka kung opisyal ka ng gobyerno, di ba? Tama ka, Kanang. Mar Osorio, vacant all position in the government from press to... Hindi, itama niyo muna ka siguro, Mar Osorio, yung banyo. Yung gusto niyo sabihin. Anong vacant? Tagalogin mo na lang kasi. Tagalogin mo na lang. Sir, banggitin mo naman si Speaker. Speaker. Lahat ang sinasabi ko lahat ng opisyal ng gobyerno, dapat pag opisyal ka ng gobyerno mula Presidente, Vice Presidente, House Speaker, Senate President, Senador, Congressman, lahat dapat ilabas ang salin. Huwag yung tago yung salin. Wala nang pahihirapan pa publiko sa salin na yan. Hindi po ba? Vince Fulgarinas, paano kung ipangalan sa kamag-anak o dami account, makakalusot pa rin? Dapat hindi binuwag ni PBBM. Hindi po. Eto buti nabanggit mo yan. Nabanggit niyo po yan. Yung po una, yung kamag-anak o dami account. Ang sinasabi natin, hindi mo naman mahuhuli talaga. Hindi garantya na pagka may salin, mahuhuli. Ang sinasabi lang natin, meron kang pag-uumpisahan ng investigasyon. Meron kang pag-uumpisahan, tapos yung salin nga. Doon naman sa PACC, Presidential Anti-Crime Commission, matagal na po yan, maniwala kayo. Panahon pa ni Gloria, meron ng PACC. Huwag niyo sabihin si Pangulong Duterte lang nagtayo niyan. Ang nangyari, alam niyo po ba, eto, patawarin niyo ako doon sa ako kasi nag-cover ako ng mga dating presidente. Ang nangyari po dyan sa PACC, naging duplication po yan. Naging duplication po siya ng function ng existing government prosecutorial arm or investigating arm. May mga existing na ang kailangan lang magtrabaho itong mga to. I don't think there is a need for PACC. Ako mismo, hindi ko para sa akin, hindi kailangan yun. Tanungin nyo, nung panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo, nagtayo din siya ng PACC. Meron ding PACC nun Taga San Antonio Nueva Ecija pa nga yung pinaka-chairperson. Taga San Antonio Nueva Ecija. Ang sinasabi ko lang doon mga kababayan, yung PACC, masyado namang overrated yung PACC. Pero hindi ko overrated yun. Ang mangyayari, alimbawa, inimbestiga ka ng PACC. Tapos, ano gagawin ng PACC? Ang PACC, magsasubmit din po ng kanila pong findings, magpapail ng kaso saan? Sa piskalya. Sino ba yung piskalya? Pag-opisyal ng gobyerno? The ombudsman. O di dadaan pa sa ombudsman. Ang sinasabi ko, kung gagawin lang ng ombudsman yung trabaho niya,
O kung mas mababa yung posisyon, depende kasi sa salary grade yan. Kung yung DOJ, iba, PICC, nag-investigate, ipafile din niya sa DOJ yung kaso. So yung DOJ, titingnan din niya kung may probable cause. Ang titingin din ng probable cause nun, yung DOJ bago mag-file sa husgado. So another layer, sa totoo lang, yung PACC, mga kababayan. Ganun po nangyari. Minamahal kong kasamahan sa malaking kapulungan. Mahal kong kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. I stand before you today with utmost humility and with deep gratitude for the trust and confidence you have accorded me. That trust has been the source of my strength in every day of service. When I assumed this responsibility, I made a solemn commitment that the House of Representatives would be the people's house. Isang kongresong bukas, tapat, at tunay na naglilingkod. Yet leadership also demands that we confront the trials of the present. In his recent State of the Nation address, our President reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny. I fully and unequivocally embrace that call. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. My colleagues, carry forward the work of this institution with unity and resolve. To the Filipino people, never lose faith in democracy, for it remains capable of self-correction and renewal. Mga minamahal kong kababayan, I leave this chamber as I first entered it. A humble servant, ready to serve wherever duty may call. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go, so that this institution may endure stronger than ever before. Madamo nga salamat, ayong nga tanan. Mabuhay ang Kongreso ng Taumbayan. Mabuhay ang Pilipinas.